What is up YouTube? Kumusta kayong lahat dyan? For today's video ay may pupuntahan tayo isang park. For today's episode ay may pupuntahan tayong isang lake or mas kilalang Al-Hair Lakes or Lake Park. Ang park na ito ay matatagpuan 22 kilometrahe mula distrito ng Riyadh, lugar ng Saudi Arabia. At dahil kaarawan ng isang matalik nating kaibigan, inibitahan nila tayo upang makiselebrate sa kanyang kaarawan. Dito yan sa Lake Park. Mamaya-maya, ipapasyal ko kayo kung gaano kaganda ang park na ito. Ang parke na ito ay may lawak na 350 metro kwadrado at may permanenteng tubig na umaagos na may habang 14 na kilometro. Grabe, sobrang haba, di ba? But wait, there's more. Meron din itong malaking plaza na may sukat na 20,000 metro kwadrado na pwedeng maukupa ng 4,000 bisita. Plaza pa lang yan, hindi pa kasali ang buong parke. Bagamat artipisyal o sadya ang paggawa nito, man-made ba, ay hindi naman halata. Sa katunayan, ay pinamamahayan ito ng iba't ibang klase ng mga ibon. Minsan ngay may makikita kang ibon, yung malaki, mahilig maglakbay. Ano nga tawag doon? Traveler's bird ba? Bukod sa pamamasyal, ano-ano nga ba ang pwedeng gawin dito sa parke na ito? Sa lawak ng parke na ito, bukod sa pagpipiknik, ay pwede ka rin magtayo ng tent. Wala namang bawal, hanggang umaga pwede. Basta panatiliin lang ang kaayusan ng lugar na ito. Maging responsible ba sa bawat kilos, lalo na sa mga basura o anumang kalat. At kung ikay nangangamba na baka maubusan ka ng pagpaparkingan, huwag kang mangamba pagkat ang park na ito ay kayang okupahin ang 2,000 sasakyan o higit pa. Bukod dyan, mayroon din itong siyam na palikuran, kaya no worries. Magtatakip silim na nakarating kami, kaya dali-dali namin inayos ang mga gamit at nakakaramdam na rin kami ng gutom. Nga pala, muntikan ko lang makalimutan, kaarawan nga pala ngayon ng isang matalik nating kaibigan. Isang kaibigan na mahilig sa pusa. Nagkaroon kami ng komunikasyon at lumalim yung aming mga samahan dahil sa pareho kaming mahilig sa pusa. Take note, hindi sa sariling pusa lang ang pinapakain niya. Halos lahat ng pusa sa bahay namin ay pinapakain niya. At bukod dyan, pati na rin sa trabaho, yung makita niya mga pusa doon ay pinapakain niya. Ganun siya kabait sa mga pusa. Hindi lang sa pusa, pati sa ibang hayop. Sana lahat ng tao ganun, di ba? Sama-sama naming dinaos ang kaarawan niya bilang isang kaibigan at bilang isang OFW. Alam niyo na, minsan lang mangyari sa aming mga OFW ang ganitong klaseng pagkakataon. Kaya nga, lubos-lubosin na. OFW, salitang masarap pakinggan, pero ditong mararanasan ang paghihirap na hindi mo inaasahan. Isa na dyan, ang mawalay sa mga mahal mo sa buhay. Kaya sa mga ka-OFW ko dyan, lalong-lalo na dito sa Saudi, kung gusto mo nang sumuko, isipin mo na lang ang dahilan kung bakit mo ito sinumulan. Di lang sa pamilya mo, kundi para na din sa kinabukasan mo. Laban lang, tatanda ka rin dito. Muli-muli, maligayang kaarawan, Day Danica. Salamat sa pag-imbita, nasira ang diet ko. Kasalanan mo to.
Joke lang. Muli-muli, maligayang kaarawan sa iyo, Daidanica. At salamat sa pag-imbita. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Huwag mong baguhin kung anong meron ka. Bagkus, pagtibayan mo ito. At Diyos nang bahalang gumanti sa lahat ng mga kabutihan mo. Muli-muli, maligayang kaarawan. Kinalaunan, napagdesisyonan namin magpalipas na lang ng gabi. Nandito na rin lang naman, lubos-lubosin na. At sa gabing iyon, dito namin nasilayan kung gaano kaganda ang park na ito. Grabe, napaka-overwhelming, di ba? Ang mga tao na may pagpapahalaga sa kalikasan ay pinagpapala ng Diyos. 2 beses ko na napuntahan ang lugar na ito. 2 beses ko na rin na-vlog to. Makikita nyo yan sa mga video ko. Pero never pa ako nakaabot sa gabi. Ganito pala kagandang lugar na ito sa gabi. Sobrang ganda, nakaka-relax. Kaya kung ako sa inyo, subukan nyo na rin pumunta rito, lalong-lalo na yung mga naandito rin sa Saudi. Ang magandang alaala ng isang tao ay parang apoy na pwede mong silaban at lumiyab. Patunay lang kung gaano ka katatag at pinagtibay ng panahon. At mga kaibigang tunay na laging nasa tabi mo, ano man ang mangyari.